ng bayan. Tinig ng bayan. At ngayon, ang magsisilbing tinig ng bayan sa kahanginan. Si kasamang Juan Ginard Angeles. Good morning! Magandang umaga, South Central Mindanao. Good morning sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay at tagapaginig sa 88.3 Radyo ni Juan Tacorong. Tayo po ay patuloy na bumabati sa inyo ng isang mainit at magandang bukang liwayway ni Haring Araw, mga kababayan. At syempre sa lahat din po ng ating mga kababayan na patuloy na nakamonitor sa iba't ibang mga lugar sa programang Tinig ng Bayan. Good morning po sa inyo pong lahat. Kumusta po ang lahat ng ating mga kababayan sa buong area ng Sultan Kudarat at karatig nating mga lalawigan, mga kababayan po natin. Good morning din po sa lahat din po ng ating mga kababayan na nandyan po sa may area ng Maguindanao, Mapia-Mapita sa Kanulangon, sa mga kapatid nating Maguindanaon. Mayong aga sa tanan at mayong buntag sa tanan ng tagpalamati sang 88.3 Radyo ni Juan Tacorong. Sa pangalan po ng new management ng 88.3 Radyo ni Juan Tacorong, tayo rin po ay patuloy na nagpapasalamat sapagkat tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay serbisyo publiko ng mga programa sa 88.3 Radyo ni Juan upang ihatid sa inyo ang mga bagong mga impormasyon. Siyempre, nandito pa rin po ang inyo pong mga programa, ang Sumbungan ng Bayan. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Kung saan ay ating pong mga tatalakay sa mga local issues na kaganapan o nangyayari sa ating mga palibot, mga kababayan. At hindi po natin ginagawan ng aksyon yung ating mga kababayang hindi po pinapansin ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. At ganun na rin po ang mga pribadong sektor na umaapi sa mga taong mga inaapi ng mga pribadong sektor, mga kababayan. At syempre sa lahat din ng ating mga kababayan na nandyan sa may area ng North Cotabato. Pag-uusapan po natin dyan mamaya sa may area ng North Cotabato, mga kababayan, ang mga issue dyan. Lalong-lalo na talagang napaka-kuan itong panahon natin ngayon, mga kababayan, dahil ito pong problema natin sa COVID-19. Marami na bang naghihintay kung ano ang mga susunod na EO na ipapalabas ng ating gobernador sa lalawigan ng Sultan Kudarat? Good morning kay Governor Suharto Teng Tan Mangudadato, ang provincial governor ng Sultan Kudarat at ang ating vice gobernador sa lalawigan din ng Sultan Kudarat. Dito tayo, mga kababayan, sa mga issue na kailangan nating bigyan ng pansin at diin. Itong paglubo, mga kababayan, nitong tinatawag nating COVID-19. Kung titignan po natin ang Coronadal City, mga kababayan, may mga bagong naitala na mga na kaso ng COVID-19.
Ay talagang napaka-kwan po yung ating problema sa COVID-19 mga kababayan. Kung talagang ito ay malaking katanungan din sa mga ilang mga kababayan po natin. May mga lumalabas at nagtatanong, dahil ba sa COVID-19 matutuloy ba kaya ang halalan 2022? Yan po ang isa sa mga napakalaking katanungan sa mga kababayan po natin na kung saan ay talagang hindi maikakaila ang patuloy na paglubo ng kaso ng COVID-19. Dito lamang po sa ating area or dito sa may area ng Tacurong City mga kababayan, kahapon ay lumubo at pumalo ang COVID positive sa mahigit 29 katao. Sa 29 katao mga kababayan, talagang isang araw lang yun sa kabuuan mga kababayan na COVID active cases dito po sa may area ng Tacurong City, pumapalo na sa 223 na mga kaso ng COVID. Kung tayo po ay magiging pabaya sa ating kalusugan, sa sarili mo, pabaya ka sa sarili mo, pabaya ka sa kalusugan mo, wag naman po nating ipahamak at idamay itong iba na mayroong mga kaso ng mayroong ibang mga kababayan natin or pamilya ninyo na sa loob ng inyong pamilya, wag naman po ninyo silang idamay. Kasi kapag kayo po ay hindi po nagiging hindi po ninyo mahal ang inyo pong sarili, mahalin po ninyo ang inyong mga pamilya sa loob ng inyong tahanan. Hindi naman po nagkukulang ang ating mga kababayan, hindi naman po nagkukulang ang ating mga opisyal ng gobyerno upang paalalahanan ang lahat ng mamamayan sa iba't ibang dako ng mundo. Noong mga nakaraang araw, may mga ilang interview na tayo sa ating provincial governor. Mayroong mga katagang binanggit ang ating mahal na provincial governor Suharto Ting Mangudadato, mga kababayan, itong month of August. Pero ang tanong ng ating mga kababayan, lumulobo ang kaso ng COVID-19. Lumulobo ang problema natin dahil sa COVID. So ano ang magiging counterpart ng bawat mamamayan ng Sultan Kudarat sa paglubo ng kaso ng COVID-19 kung tayo mismo, tayo na mga residente sa lalawigan ay hindi sumusunod sa ipinapalabas na mga executive order ng ating mga opisyal ng gobyerno, ang lalawigan ng Sultan Kudarat, ang inyong mga alkalde, mga kababayan. Marami na ang tinatamaan ng kasong ito. Tacurong City, Lambayong, Isulan, Bagong Bayan, Esperanza, Libak, Kalamansig, may mga kaso ng tinatawag nating COVID-19. Ito, kahapon na ipinalabas ng DOH na mga bagong confirm, mga kababayan, na may mga kaso ng COVID-19. Ang area ng Bagong Bayan ay nagkaroon ng 6 na kaso ng COVID-19. Ang Esperanza ay mayroong 2. Ang Isulan ay mayroong 5. Ang Kalamansig ay mayroong 2. Ang Lambayong ay mayroong 13.
Ang libak ay may ara saang 5. Ang palimbang, ara gyapon 3. Ang President Quirino, may 3. Ang Senator Ninoy Aquino, may 3. Ang siyudad ng Tacorong, mga kababayan, ay nasa 29. Ibig sabihin, pumapalo ng 50 a day ang pwedeng tamaan nitong COVID o nagpapositive. Ngayon, kung pumapalo ng 50 mga kababayan, kailan pa tayo magiging susunod sa mga EO na ipinapalabas ng ating mahal na gobernador? Hindi lamang ang mahal na gobernador ng Sultan Kudarat ang nananawagan, kundi pati po ang area ng Coronadal. Ang area ng Coronadal City, mga kababayan, ito ang pinakamalaki sa kaso ng COVID-19 sa Region 12. Tignan ninyo. Mahirap maging mga kababayan. Kung inyo lang pakikinggan yung naging pahayag, Bon, paki-check nga natin yung naging pahayag ni Governor Suharto Teng Tanmangudadato sa Tinig ng Bayan FB page para makita natin. Ora parang lumabas din yon sa ating i-reply natin para maging mabigyan tayo ng isang pansin. Mabigyan ng pansin ng mga kababayan natin itong nangyayari ngayon na paglubo ng COVID-19 dito sa area ng Sultan Kudarat at sa buong Region 12. Hindi natin pwedeng isawalang bahala ito, mga kababayan. Kaya nga kung hindi natin gagawin at hindi tayo magiging maingat, may mga opisyal na ng gobyerno ang namamatay dahil sa COVID-19. Hindi natin pwedeng sabihin na wala si COVID-19. Opisyal na mga namatay na bago lang. Kami po ay nakikiramay sa Montilla family, kay Cagas, di ba? Governor Cagas ng Davao del Sur. So ano ang mga naging kwan nito? Former Vice Mayor at former Mayor na ang President Quirino, pumalo pa rin sa COVID. Mga kababayan, hindi biro. Isang bayan sa North Cotabato, halos lahat nagpositive sa COVID-19. Sino ang umuupo ngayon? Bilang alkalde, acting, ang DILG. Mamaya yan, tatalakayin din natin. So, hindi biro-biro, mga kababayan. Kung biro itong kaso ng sinasabi nating COVID-19 virus or itong nagkakaroon ng mga positive, abay, hindi sana may mga pera yung mga namamatay. Kaya nilang gumasto para lamang maging ligtas sana sila o magamot itong problema nila sa virus. Ang tanong, nagamot ba ng mga doktor? Marami ring katanungan. Maraming mga katanungan. Itong tinatawag nilang mga baksin. Maraming mga nagtatanong kung bakit itong baksin ng COVID-19 na ginagamit ay may ilang mga opisyal na naturukan na daw ng baksin, pero bakit
dinapuan at yung iba ay namatay. Yan ay katanungan ng ating mga kababayan. Ano ba talaga ang papel ng itong tinatawag nating vaccine sa ating katawan? Kung pakikinggan natin ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na kahit ang DOH ay nagpapahayag, mga kababayan, hindi naman totally talagang protektado ka ng baksin, kundi ito ay dagdag lamang. So ibig sabihin, kahit ang DOH, mga kababayan, ina-advisean ang lahat na magkaroon ng baksin sa katawan, pero hindi nila sinasabi na kapag ikaw ay nabaksinan, ay talagang hindi ka nadadapuan nitong tinatawag natin na proteksyon o baksin na panglaban sa COVID-19. Pero bagkos sinasabi ng ating mga taga-DOH o ang ating mga ibang maging pahayag na makakatulong lamang para maprotektahan ang ating kalusugan. Hindi sinabi na makakatulong itong baksin na ito para sa ganon ay maging ligtas sa COVID-19 at hindi na natin kailangan mag-ingat. Kundi sinabi, mga kababayan, na magpaturok ng baksin, dagdag proteksyon sa ating katawan, at syempre, ingat, at syempre, sabay na rin pag-iingat sa sarili kung may baksin. Yan po. Yan ay mismong sinasabi rin ng mga taga-DOH. Okay, pakinggan po natin yung mga ripling naging interview natin kay Governor Suharto Teng Tan Makudadato para sa mga kababayan natin na nais. Baka hindi pa po nila narinig. Pakuan natin na kasamang Bon. Follow-up pa. At tinatanong ng ating mga kababayan, halimbawa po ay nabanggit po ninyo kanina ay halos lahat ng mga ospital, private man or government hospital ay nagkakapunuan na. So halimbawa, Gob, na ang provincial government natin ng Sultan Kudarat ay muling magbibigay ng tulong para sa mga kababayan nating na itong naapektuhan ng pandemya? Opo. Meron po tayong calamity funds. Ngunit pinaghahandaan po natin yung month of August and September. Ngayon ay hindi pa ganun ka-crisis sapagkat galing tayo sa modified GCQ. Sa aming projected, based sa araw-araw na nagkakaroon ng positive, on the month of August, talagang hindi lang hospital, kundi simenteryo ang kadamihan na pupuntahan. Yung tinatawag nilang ayuda, meron po ang pera ng probinsya ng Sultan Kudarat. Ang era po natin ngayon is 1.8 billion pesos. So, ibig sabihin, may pera tayo. Kaya yung hospital natin, kahit hindi pa tapos ang kontrata, ay ating bubuksan. Yan hospital natin, kung makikita nyo ngayon, hindi pa totally completed. Ngunit nag-iusap ako sa ating mga COA na gagamitin natin at tuloy ang pag-receive doon sa other purpose of the beautification and having sa mga tiles na ilalagay. Dahil nakita ko nung nagpapadala kami ng mga private hospital, like in some cities na neighboring cities natin, maniwala kayo, walang nagawa. Isang malaking officer ang tinawagan ko para i-accommodate ang isang leader, 3 araw bago na aksyonan. So kung ganun kahaba ang 3 araw bago ma-aksyonan, patay na ang ating pasyente. Kaya yun ayuda na ginatanong ni Menard ng Radyo ni Juan, of course meron po tayong ayuda. Hindi lang ayuda ang pinaghahandaan natin. Paano tayo bibili ng mga antiviral medicine like yung Remdesivir, Ivermectin, and other antibiotic.
Kaya nga bubuksan yung private hospital na yung four-story hospital natin na pinagawa ni Governor Pax, kahit hindi pa tapos, para ma-accommodate natin ang kababayan. Dahil ito na yun nakakatakot dahil ito si COVID-19, ikukumpara mo last year is foreigner pa si COVID-19. But ngayon, ay nakakamatay na dahil ika nga nagpasok na sa community ng mga Pilipino at nakadevelop na doon, kaya nakakamatay na si COVID-19. May mga mayors tayo, board members tayo. Nakakalungkot sabihin, kami po ay nakakalungkot sabihin, lumiyan ko ng pamilya po ng ating mahal na dating Vice Governor, Board Member Ernie Matias. Ang kanyang may bahay ay sumalangit na po no last Saturday. Meron tayong board member na both are positive. Nasa loob pa sila ng hospital. Sa Muniang Bayan, Mayor, meron po tayo. Sa loob ng Kapitolyo, nagkaroon na kami ng modular lockdown sa department. Kaya madami ng tinamahan ng mga empleyado natin. Kung hindi tayo magtulong-tulungan, wala mangyari. Tungkol sa ayuda, ang ayuda na yan is only temporary. But ang kailangan natin is paano tayo bibili ng gamot na ibibigay natin doon sa mga worst na mga kababayan na may encounter. Pangalawa, we are hoping na magkaroon na po tayo ng pagkakataon na bibili ng vaccine para naman mabaksin natin totally ang ating mga kababayan. Leonard ng Radyo 1, ako po humingi ng tulong po sa inyo na manawagan tayo na huwag kayo matakot sa vaccine, huwag kayo matakot sa sinasabi ng social media. Whether we like it or not, anumang brand, Sinovac, Astra, Pfizer, Moderna, ay pariyo-pariyo lang yan. Ikukumpara ninyo sa mga mahilig na nag-aalaga ng manok. Yung nag-aalaga ng manok, pag nag-vaccine sila at sa kabila hindi na vaccine, ano mangyayari? Namamatay at hindi nagkaroon ng vaccination. So yan ang magiging problema po natin later on. Kooperasyon po ang kailangan natin sa ating mga kababayan. Kung may vaccine po, i-avail po natin. So yan po ang aking panawagan. Yung ayuda, meron po, 100% meron ng provision Sultan Kudarat. Alright, go. This is Eric Duga-Duga from Punto por Punto at Radyo ni Juan Tacorong City. Live po tayo sa 88.3 Radyo ni Juan Tacorong. Of course, sa mga Facebook page ng ating mga anchors. Sir, itong Sunday is no movement Sunday. Sa palagay niyo po ba makakatulong ito? Opo, kasi ang sequence of that is 6 days na umiikot and regulated because of the EO15. Mababawasan natin yung movement ng tao. Yung below 18 years old and above 60 years old. Doon pa lang about 20% ang nababawas na doon. So ngayon, during Sunday, totally no movement on Sunday. So yung paghawa ng bawat isa, maiwasan. Second, tayo, dahil para maging responsible pa tayo. Kaya nakatulong po. Ang EO pa natin na yan, kung titignan mo ang 14 days o 15 days na yan, ang ibig sabihin ng Executive Order number 15 ni Governor Teng, lahat natin ay mag-home quarantine para magbaba ang COVID-19 nito. So that maka-restart naman tayo. That's the only solution. Wala ibang solution. No movement tayo for 15 days, bubuksan naman natin para naman ekonomiya. Kung tataas uli ang bilang ng ating hospital at ating positive, isisarado naman natin uli. Para ba magkakaroon ng Doremi approach dito, para sa ganon, ay ma-ensure natin at ma-regulate po natin ang pagtaas ng COVID-19 sa probinsya ng Sultan Kudarat. Alright, sir. Patuloy tayo habang naputol pa yung ating linya sa estasyon, no? Anyway, babalik tayo. Sir, ang Sultan Kudarat is under GCQ po, no? Taliwas po doon sa dating GCQ na talagang istrikto. Maluwag ngayon, sir, parang hindi lang GCQ po eh. Yung mga malls natin open, minsan nga po sa paso sa loob ng malls, wala ang face shield, pinatanggal lang siya. So anong may mga possibility ba na mag-i-stricto pa na the next week? Kasi nga, parang maluwag pa rin po tayo eh. Parang walang GCQ sa probinsya ng Sultan Kudarat, sir. Maraming salamat na duga-duga ng punto by punto sa inyong katanungan.
Ang ginagawa kasi natin is binibigyan natin opportunity yung ating maging kababayan na maging responsible. Ayaw namin gawin na total lockdown. Kung maaari sana, humingi kami ng paumanhin na ito ay partial lockdown. Ang tinatarget lang ng EO na ito at least 50% para hindi tayo gugutumin at makapagtrabaho pa tayo. Pero kung hindi kayo mag-cooperate at hindi kayo susunod sa mga protocol, then itataas namin, higpitan namin, bahala na magalit kayo. Sana maging responsible kayo. Pag hindi kayo naging responsible, huwag kayo magagalit. Gera ito. World War gera ito. Hindi ito gera sa barilan. Ang pinakamahirap ito ay gera sa pangkalusugan at buhay mo ang nakataya. Ano bang ilalaban mo? Baril? Hindi mo kailangan ng baril. Bolo? Hindi mo kailangan ng bolo. Anong kailangan mo? 1. Be responsible. 2. Stay at home. Mag-gardening ka, magtanim ka ng kamuting kahoy, kumain tayo ng kamuting kahoy kung kaya kailanganin. Kung magtrabaho ka, nag-income ka ng 500, pag-uwi mo, ilan pamilya mo na magkakasakit. Maniwala kayo, may governor ngayon, ha? Brother ko pa yun. I wish na sana makarecover pa sila. Brad, sis, my prayer with you. Patibay kayo, palakasin po niyo. Kapitbahay natin. Malapit na. Alright, So, kung di kayo maniwala, sayang po yun. Sayang. So, mayor po natin, nasa hospital na, board member natin, SB natin sa Sultan Kudarat, madami na po sa hospital. Go ahead po, Mr. Dugaduga. Sir, may mga kapitan po na hindi nagpo-provide ng protocols po. May mga party pa nga, may mga birthday pa nga. No? Sa iyo mo po ay nakalagay, no mass gathering. Bawal po talaga siya. Ano po ang magiging consequences ng mga kapitan na ito at ng mga ibang sektor o mga leader po? Iniintay pa namin yung final guidance. But kung meron po talaga na complaint, ay wala kami magawa kung hindi sila isa-sanction. Anong sanction pwede isa-sanction sa mga barangay captain? The relictions of duty, ibig sabihin, hindi mo ginagampanan ang iyong trabaho. So, mabigat yan. So, pangalawa, pag hindi mo ginampanan ang posisyon mo, na i-implement mo yun, mga mayors natin, then magkakaroon sila ng abuse of authority. Pag nagkaroon ng abuse of authority ang barangay captain, magkaroon ng abuse of authority. Ang kailangan lang natin ay pagtutulungan. Huwag na tayong mag-away. Kasi kung mamatay man din kayo, ililibing man din kayo. Ang iniwasan na natin dito, yung mga mabuting mga kababayan natin. So yun, hindi mabuting mga kababayan. Kung lumabas kayo, then patanguli kayo, then pasensyahan din po tayo. Doon po sa amin bulungan. Huwag kayo mabisita doon. Madami ng COVID doon. Madami na mamatay dyan. Sa susunod ng mga buwan, pupulutin na lang yung mga nasa kulungan ngayon. Positive ang warden doon. So ngayon, dagdagan pa natin. Di bahala kayo. So, pakiusap lang. Sumari lang sana. Magtutulang po tayo. Yes. So, klaro yun sa sinabi mo sa iko mo na bawal po ang mga mass gathering. Bawal po lahat ng mga tapok-tapok. Nasasabi nila itong mga pagtitipon. Klaro po yan. Anyway po, follow-up question, sir? Last question na lang, Gob. Nabanggit po ninyo kanina ang mga ibang board member natin sa probinsya ng Sultan Kudarat. Paano ngayon, Gob, ang transaksyon natin sa loob ng Kapitolyo dito sa Sultan Kudarat? Na-hampered na po. Hampered na. Kaya nagkaroon na kami ng bubbles approach. No? Yung granular department. So, ngayon, ang provincial capital po natin, naka-granular lockdown. Isang department nagkasakit, isang department namatayan. So, ngayon, talaga po almost 5 days na kaming naka-granular. So, talagang affected at hampered yung service. Yes, wala tayong magawa kasi may tinamahan eh. So, napakahirap po ang sitwasyon po natin. So, klaro po sinabi nyo kanina, sir, na pag inabuso ng mga tao na Sultan Kudarat, itong umupo na para lang niluwagan nyo lang, para makakain, makapag-travel pa rin, pag wala ang pagbabago at tumataas pa ang kaso ng COVID, may posibilidad talaga na babalik tayo ng ECQ po. Ang projected ko duga-duga no, ng Revenue 1, August. Magsunod ba sila hindi August, mag-ECQ tayo.
dahil mapupuno na ang ating cemetery that time. So, sir, pan-up na lang, medyo nag-interesa ako dun eh. Mataas tayo, sir. How about the isolation facilities po ng Sultan Kudarat? Kamusta naman po pakita ng Well, that's a big problem. Limited ang isolation facilities. Talagang napakalimitado. Nakita po natin mga isolation facilities ng ating mga munisipyo, ang ating barangay. Nakakatakot yun. So, ibig sabihin, hindi natin pwede iasa ito sa mayor o sa governor sa barangay. Kasalanan nila. So, bahala kayo kung ano mangyari sa buhay ninyo. Ako, we are doing our best. Nandiyan ang hospital. We're providing everything. Ngayon, kung hindi pa rin kayo susunod sa regulation, eh, normal naman na karapatan ninyo yun. Dahil kung wala ng capability ang ating mga isolation ng mga mayor, kasalanan ba ni mayor? Hindi niya kasalanan yun. May EO na pinalabas eh. Ang sabi ng EO, General Community Quarantine. Ngayon, kung tuloy-tuloy pa rin sa labas at tuloy-tuloy pa rin dadaming may sakit, sino sisihin na? Si Governor? Si Mayor? No. Dahil nagbigay na kami ng information na malala na ang sitwasyon. Hindi nangyari na bigla lang na may nangyari, nagkasakit at kailangan sa isolation, walang isolation facilities. Meron po, pero dumadami at hindi nakakaya ang accommodation. Kooperasyon ang kailangan natin. May impormasyon, may batas na pinalabas. Hindi niyo masisisi si barangay captain, hindi niyo masisisi si mayor, o sino man dyan. Dahil meron pong batas na sinabi na bawal ang lahat dahil kailangan ng kooperasyon. Okay, mensahe na lamang po, Governor, sa mga taga Sultan Kudarat at syempre sa mga karatig lalawigan na patuloy na pumapasok sa ating area or EOR ng Sultan Kudarat. Well, sa ating mga kababayan muna, ang EO na ito, ulitin ko po sa inyo, ay considering as home quarantine. Again, EO 15 ay halos katumbas ng home quarantine para maiwasan dumami ang may sakit. Humingi kami ng tulong po sa aming mga kababayan na hindi nyo kami sisihin kung masashort ang isolation facilities ni Mayor o ni Governor dahil dumadami ang kaso. Nasa inyo ngayon. Hindi laban ni Mayor ito, hindi laban ni Governor ito. Laban ng taong bayan. Dahil nagdeklara ang buong mundo na dapat kalabanin si COVID-19. Ika nga world war. Ito is a world war against COVID-19. Intindihin ba ninyo mga kababayan? Huwag naman tayong maging masamang utak natin. Tapos kung hindi kayo maka-accommodate, papagalitan niyo si Mayor, papagalitan yung Governor, huwag naman. Tandaan niyo may batas na pinalabas at hindi nagkulang ang batas na bigyan kayo ng impormasyon ng tama at wala kayong karapatan na sisihin dahil hindi nga kaya dahil ito ay laban ng buong mundo. Hindi lang laban sa Sultan Kudarat, laban ng buong mundo. Sa aming mga neighboring kababayan, humingi kami ng tulong sa inyo. Kung maaari, huwag na muna kayo magbisita sa Sultan Kudarat. Next week, paigpit na po ang ating checkpoint. Kami na humingi sa inyo na pagkakataon na dapat ninyong manatili sa inyong mga probinsya, manatili ka sa inyong bayan, manatili ka sa inyong bahay. Yan po ang aming pag-iusap. Maraming salamat po at patubayan po kayo ng isang Panginoon. Yan po, ha? Ang ating governor ng Sultan Kudarat. Hindi po biro, mga kababayan. Ayaw at sa gusto natin, mas mahirap pagdating ng Ugos. Dahil kapag hindi po tayo magiging hindi po natin susundin itong mga naging pakiusap ng ating ama sa lalawigan ng Sultan Kudarat,
ay na lang, hindi ko lang alam kung saan pupulutin ang mga taga-Sultan Kudarat pagdating ng panahon. Mabigat ang mga naging pahayag ng ating gobernador na nagkakapunuan at hindi na wala ng paglagyan pagdating ng August kung hindi tayo magkakaroon ng tinatawag nating pagkakaisa at pagsunod sa mga ipinapatupad na health protocol. Hindi mo pwedeng sisihin si Mayor. Hindi mo pwedeng sisihin si Kapitan. Ayon sa naging pahayag ng ating mahal na gobernador. Dahil mismong sa atin mga sarili ay dapat malaman natin at makita natin mga kababayan. Oras po natin sa buong Pilipinas ay alas 7:53 na po ng umaga. Ay talagang ang oras po ay napakabilis mga kababayan. At ang oras na yan ay atid po sa atin ng ating mga partner, ang ni Doc Fred Solinap, ang Health Patrol. At siyempre ang Hilister Salabat mga kababayan. At ganun din ang ating Yerba Vida. Salabat mga kababayan with mangustin yung Lister Salabat with mangustin. At siyempre yung pong Yerba Vida mga kababayan. Ayan po ay mabibili dyan po sa tanggapan ni Health Patrol or ni Doc Fred Solinap mga kababayan. Siyempre, binabati din po natin ang lahat ng patuloy na nakikinig sa mga establishment, mga kababayan sa mga oras na ito, at binabati din po natin ang ating mga kaibigan na mga tricycle driver, pati rin po ang ating mga kababayang mga tindera at tindero dyan sa mga palengke, at dyan din po sa may vulcanizing shop. Ay binabati din natin si Dan Vulcanizing Shop mga kababayan. Ay kapag may gusto pong magpa-change oil, magpa-change tire, magpa-bulkit and under chassis repair, abay also kwan po mga kababayan, itong battery rin po pag kailangan po ninyo ng battery, kailangan po ninyo ng assorted brand new of tires, abay pwede rin po kayong pumasyal at bumisita sa Dan Vulcanizing Shop na matatagpuan sa Main National Highway, dyan po sa Alunan Avenue in front of Security Bank, Tacorong City. Maraming salamat kay Paring Dan dyan sa may Dan Vulcanizing Shop. At balikan natin mga kababayan yung ating isyong mga kababayan, yung paglobo pa rin ng COVID-19, kasi kailangan natin mabigyan ng paalala ang ating mga kababayan itong nangyayari ngayon na paglobo ng kaso ng COVID-19. Kahit dyan po sa Lambayong, lumulubo po kayo dyan. Kaya dapat maging maingat din po kayo. Sundin po ninyo ang ipinapalabas na mga executive ng ating mahal na gobernador at ang inyo pong alkalde na si Mayor Andy Agduma. Dahil kapag hindi po ninyo susundin ang mga ipinapalabas na mga kwan po ng inyo pong mga opisyal dyan, abay balang araw magugulat na lamang po kayo at magtataka na lamang po kayo na tuloy-tuloy na ang kwan ninyo dyan sa pagkwan ng kaso ng COVID-19. Okay. Sa gaya po ng sinabi ng ating mahal na gobernador, wala pong pinipili, kahit po yung mga board member natin sa Sultan Kudarat ay talagang dumaan
nitong pagsubok sa COVID-19. Sa area naman po ng Davao del Sur, pagkamatay, sabi ko nga kanina, pagkamatay ni Governor Cagas ay dahil sa COVID-19. At dito po naman sa may area ng North Cotabato, mga kababayan, patuloy din pong lumulubo ang kaso ng COVID-19. Sa katunayan, mga kababayan, sa may area ng North Cotabato, sa may Magpet, abay hindi na po ang dahil na ospital po ang kanilang mayor sa pakikipaglaban po ng kaso ng COVID-19 na dumapo po sa kanyang katawan. Abay noong Sabado ay uupo sana itong Vice Mayor, kung saan ay mamumungko or mauupo bilang mayor pansamantala or acting mayor habang nagpapagaling ang kanilang mayor. Abay mga kababayan, ito ang pinakamalupit. Sa halip na manungkulan bilang acting mayor ang vice mayor ng Magpet, North Cotabato, mga kababayan, ay hindi rin po natuloy. Dahil din po sa problema sa COVID-19. Abay, sa halip, mga kababayan, na ang sanggunian or yung kanilang first councilor ang uupo bilang alkalde na naman, abay halos lahat ng konsihal ng nasabing bayan ay nagpa-swab test at may mga ibang kaso ng COVID-19. Ngayon, ang umuupong alkalde sa nasabing bayan, mga kababayan, sa area ng Magpet, North Cotabato, dahil halos lahat ay may kaso na ng COVID-19 ng mga opisyal, abay, ang DILG ngayon ang acting na mayor sa nasabing bayan. Bay, nag-mayor kaagad ang Office of the DILG, mga kababayan. Agad na nag-mayor ang DILG. Umupo bilang acting mayor ng Magpet, North Cotabato, ang DILG officer sa bayan matapos makwarantin ang lahat ng mga konsihal at vice mayor, mga kababayan. Habang ang kanilang mayor ay nakikipaglaban sa kaso ng COVID-19. Sabi ng iba, mga kababayan, kung walang swerte, marami ang mga mayor ngayon. Kung sila ay laging nakikihalubilo sa tao, sila ay sa tao, kipag-usap na malapitan. Kung may sakit ang mayor, ay sigurado marami ang mga magiging acting mayor sa bawat bayan. Dahil sa COVID-19, mga kababayan. Gusto ba natin? Kaya hindi ninyo masisi ang mga mayor ninyo ngayon kung kadalasan ay wala sa kanilang tanggapan. Basta yung surbol lang. Kaya pag once, mga kababayan, na manatili ang mayor ninyo, at kapag yan ay dinapuan at may sakit, sabihin ninyo, agad na magiging mayor ang vice mayor. Kung kagaya ng Magpet, North Cotabato, na sa halip na uupo acting mayor ang vice mayor dahil matagal-tagal niya rin sanang inasam na matikman ang upuan ni mayor.
Ngayon, pati man siya ay dumaan sa naka-quarantine, naka-swab test. Nag-quarantine ngayon sila lahat. Yung first councilor. Ganon din po ang nangyari sa Sultan Kudarat, sa mga board member natin ng mga nakaraang mga sinimana. Pero ngayon, lalos lahat, okay naman, awa ng Diyos, ang ating mga board members sa Sultan Kudarat. Ganito po ang nangyari, mga kababayan. Dahil, hindi, masasabi mo ba, dahil sa kapabayaan ni Mayor? Masasabi mo ba, dahil sa kapabayaan ng mga konsihal or sangguniang bayan sa Magpit, North Cotabato? Kasi mismong sila, mga kababayan, ay hindi rin nila kasi alam kung sino ang kanilang mga kalaban. Kahit sino, kahit si Governor Cagas, hindi niya rin alam kung saan ang kanyang, saan niya nakuha or saan naging kuan ng kanyang kalaban itong virus. Dahil hindi natin nakikita. Hindi natin namamalayan na ang inyong mga opisyal ay unti-unting mawawala dahil sa COVID-19. Inuulit natin, noong mga nakaraang taon na mahigpit at kasagsagan nitong tinatawag nating virus. Kasagsagan, mga kababayan, kahit ang simbahan ay pwedeng magsara temporary. Ganyan kalupit si virus. Ngayon, kung tayo ay magwawalang bahala, may posibilidad na isa sa pamilya natin ngayon ay pwede ring tamaan ng COVID-19. Papaano kung may sakit ang tinamaan sa loob ng iyong pamilya? Dahil sa kapabayaan natin, mga kababayan. Yung mga councilor, mayor sa Magpit, North Cotabato, pwede naman nilang sabihin sa doktor, gawin ninyong lahat para gumaling kami. Tama, ginagawa naman nila ang lahat, pero ang tanong, mga kababayan, kung ang ating gobernador sa lalawigan ng Sultan Kudarat, punong-puno na lahat ng ospital at baka pati, alam nyo na. Ganyan din ang nangyari sa North Cotabato. Maliban sa North Cotabato, bangayan pa ng mga kanilang opisyal ng gobyerno. Si Vice Governor at Governor ay nag-aaway din. Sa dami na ng problema ng kaso ng COVID-19 sa may area ng North Cotabato, si Governor Katamco at Vice Governor Lala Talino, tuloy naman ang bangayan na maagang pamumulitika ang magkabilang panig. Nag-aaway na. Nag-aaway ang dalawa dahil sa mga issue na, mga kababayan, sa budget. Marahil ang siguro ang gobernador ang vice governor ayaw pumirma ng mga programa o mga pag-release ng pondo. Wala. Good morning sa lahat ng mga nakikinig sa ating FB Live. Sa lahat po ng John Paul Canyaveral. Abay Ruiz, good morning din po kay Runway. At good morning din dito sa okay, good morning. Okay, at good morning kay Barangay Captain June Alba.
Mga kababayan. Okay. At kung natin no, sa lahat po ng patuloy na nakaantabay, good morning, good morning. Good morning din kay Romnick Ignacio, mga kababayan, dyan po sa may area ng Barangay Matsumpong. At good morning din. Good morning din kay Wilson Pereira. Good morning at Netza. Okay, Albano. Okay, good morning din kay Kagawad Imelda Pasawilan Katahay. Mahigpit daw din pong sinusunod. Tama yan. At good morning sa lahat po ng mga nakikinig. More power. Okay, maraming salamat po. At sa lahat din po ng ating mga kababayan na patuloy na nakamonitor. At syempre sa lahat din po ng ating mga masugid na sumusubaybay dyan po sa may area ng North Cotabato, mga kababayan. Okay, balikan natin. Sa may area ng North Cotabato, ang mga kababayan natin, ang mga opisyal ng gobyerno, yung mga mayor nila, yung mga council nila, ay nakikipaglaban na sa kaso ng COVID-19. Pero yung mga matataas na opisyal ng gobyerno, katulad po ng governor at vice governor, ay nagkakaroon naman ng bangayan, mga kababayan. May mga lumalabas na patutsada ni Governor Katamko na nagkakaroon ng maagang pamumulitika sa budget sa probinsya ng lalawigan ng North Cotabato. Nagkaroon po ng statement po, naging pronouncement ang Vice Governor na kailangan lang nila ay magkaroon ng papel-papel or magkaroon ng transparent na panggobyerno sa North Cotabato. Dahil may mga ibang aligasyon umano ang vice-gobernador sa North Cotabato na may mga hindi maipaliwanag na pera at pondong lumabas sa lalawigan na wala talagang naging transparent, mga kababayan. Ito ang kwini-question ngayon ni North Cotabato Vice Governor sa kanyang gobernadora. Sabagay, kung titignan mo, maganda naman ang hinihingi ng ating Vice Governor na hingiin itong mga papel, mga dokumento na kailangan bago naman sila pepirma ng mga pag-release ng budget. Tama naman din kung alangan na pirma ka ng pirma dyan. Hindi mo naman alam, hindi mo naman nalalaman at hindi mo naman nakikita kung ano talaga yung magiging kahinatnan or mapupuntahan itong pera ng kaban ng bayan or pera ng lalawigan. Diba? Mahirap. Gagastos ka ng pera dyan. Gagastos ka ng pera para lamang may sabi nga nila, umpisa na ng pamumulitika. Kailangan mo nang mag-ipon. Dahil isang taon na lang ay magkakaroon na ulit ng pilian. Sabi nga nila. So, sa papaanong paraan? Di, kung ikaw naman ang gobernador, ikaw naman ang opisyal, sabi ng mga taga North Cotabato, di, kailangan mo mag-ipon. Mga kababayan,
Oras natin sa buong Pilipinas, alas 8:12 po ng umaga at ang oras na yan ay atid po sa inyo ng 88.3 Radyo ni Juan Tacorong, ang programang Tinig ng Bayan. At ang ating mga partner sa 88.3 Radyo ni Juan Tacorong. Ay kung kayo po mga kababayan ay nangangailangan ng tire, pasyalan ninyo si Paring Dan Vulcanizing Shop na matatagpuan sa Along National Highway in front of Security Bank, Tacorong. Kung kailangan po ninyo kailangan po ninyo ng magpa-change oil, magpa-change tire, magpa-bulkhead and under chassis repair. Kailangan din po ninyo ng battery. Nandyan po ang ating mga vulcanizing na si Paring Dan at assorted brand new tires sa mga kababayan. Kailangan nating protektahan at alagaan ang ating sarili sa COVID-19. Maging maingat po tayo at kailangan ninyo uminom ng ating Health Patrol product. Nandyan po ang Yerba Bida at Lister Salabat with Mangustin. Kapag hindi po kayo mahilig kumain ng umaga, okay po sa inyo itong mga ito. Lahat sabayan nyo pa ng itong tinatawag nating black rice coffee, mga kababayan. Okay. At dito sa ating mga kababayan, may mga ilang katanungan na gusto nating malaman kung papaano itong magiging may lumapit sa atin, humihingi ng tulong, mga kababayan. Mayroon kasing kaso ng vehicular accident at ito ang titignan natin kasi kung papasok ba or pwede bang mailagay ito sa, kasi yung motor kasi hindi po sa kanyang pamilya. Pero sige lang, tatanungin natin kay attorney kay Judge Balu ang ating concern para malaman natin at marinig ng ating mga kababayan. Ang nasabing problema ay pasok kasi ayon sa Chief of Police, pwede namang gawan ng undertaking. Pero titignan natin mga kababayan at subukan nating makipag-ugnayan. Okay. Check up. Para sa legal advice kuan natin. Para at least mas mabigyan natin ng pansin ito. Kung ano ang mas magandang kwan nito, kasi gusto rin natin nagtiwala at kasi gusto nating malaman kasi pwedeng ipasok ito siya sa affidavit of undertaking. Pero titingnan natin kung pasok ba siya sa affidavit of undertaking na pwedeng ipasok kasi may mga agreement or memorandum agreement sila between doon sa second party at doon sa mismong na-aksidente. Okay, nasa kabilang linya ang judge ng bayan, advisor ng bayan, si Judge Balu. At Judge, magandang umaga po at mayroon lamang po tayong isang pwedeng pakibigyan ng linaw kung ano ba ito, pwede ba nating i-undergo ng undertaking. Itong issue kasi Judge,
ay bali nakabangga or nagbanggaan itong isang tao at doon sa kanya mismong nabanggaan. So, yung motor ay hiniram ng kanyang kamag-anak at ngayon ay gustong ipalabas sa police station sa pamamagitan po ng undertaking. Pero ang problema, may agreement sila. Pwede ba nating, ano po ang magiging legal advice sa ganitong kaso, Judge? Okay, good morning kasamang Jenard. Good morning na sa ating mga tagapanabati, no? Ating mga tagapakinig. So that is precisely a case for reckless imprudence. May namatay ba kasamang Jenard? Bali, wala naman, Judge, at magaling naman yung mismong kwan dahil nakausap ko sa telepon, magaling naman yung nasugatan noon. Okay, so as what I said, sabi ko, yan ay isang kaso talaga ng reckless imprudence resulting in physical injury siguro. No? So, kung ano man ang kanilang agreement, whatever transpired between and among the parties sa agreement na yun ang dapat sundin. So, sana makita natin kung ano ang agreement nila regardless of the affidavit of undertaking. Kasi nga, siguro ang affidavit of undertaking is also a part of the compromise agreement that they executed para mawala na ang kaso-kaso at saka sa level pa lang nila, nagka-areglo na sila. Okay. Ang concern kasi nila, Judge, ay yung motor ng isa ay ipinalabas ng ating PNP na dapat ay nasa kustodiya nila. At sabi nga ng PNP, baka gumamit din ng undertaking dahil hindi rin mismo ang may-ari ng motor yung naging kwan nitong una, Judge. Alam mo, ang PNP, wala na silang karapatan kung na sa kanilang custody ang sasakyan kung meron ng compromise agreement. Kailangan within a certain period, mag-file na sila ng kaso doon sa fiscal o kung wala na sa fiscal, doon na sa korte. No? So, for as long as walang kaso sa fiscal na na-file and then walang kaso na na-file sa korte, so wala na sigurong right or diretso ang ating mga PNP to withhold the custody of the possession of the motor vehicle. So ibig sabihin, Judge, ay pwedeng ilabas ng may-ari ng motor itong kanyang motor na inimpound ng PNP at dahil yung motor niya na lang daw ang nandun at yung nakabanggaan nito ay inilabas na. Pwede bang yung agreement kasi nila, Judge, ay nagkaroon ng 40% na maibibigay at ang overall kasi ay nasa 92,785.91 pesos. So, yun nga, ang agreement na yun is already parang naging decisional sa kanila insofar as yung civil aspect is concerned. So, sa civil aspect, wala na tayong criminal case dito So, ang inireglo na nila ang civil aspect ng kaso doon sa reckless imprudence. So, nagkaroon ng actual damages, sabi nila 92,000, and then merong agreement as to who will shoulder a certain portion of that amount. So, makita mo dito kasamang Jenard na wala na, hindi naman nila pinail ang kaso, hindi na pinursu, hindi nga sila pumunta sa fiscal for the determination of probable cause at saka doon sa korte. So, ano pa ang right ng PNP na para i-hold niya ang sasakyan diyan sa kanila? That is kung yan ang facts, ang real facts na sinasabi mo kasamang Jenard. Yun nga po kasi yan yung humihingi ng tulong sa atin. Kaya sabi ko i-konsulta muna natin pero pagkakaalam ko kasi sabi ko ay pwedeng idaan sa affidavit of undertaking itong unit na ganito dahil unang-una hindi naman po yung kan at saka may agreement na kasi sila na pwede nilang basihan at kung sana kung hindi man pumayag sabi ko dapat dalawang unit nandyan sa police station. Yes. Anyway, siguro mas maganda siguro kasamang Jenard na makita natin yung MOA, yung Memorandum Agreement, at saka yung affidavit of undertaking na sinasabi mo. Okay. So, for now, hindi natin, yun ang aking maibigay na
opinion, no, ang aking advice, base lang sa sinabi mo sa akin. Baka mamaya meron na bang ibang may mga supervening event, no, in that from now on and onward, no. So for now, according to what you said, kung ano ang sinabi mo dito on air, yun ang aking opinion din, kasama din. Okay, sige Judge, at magkakasa at sigurado mabibigyan ng pansin ito at matutulungan ang ating kababayan na nagtitiwala at lumalapit sa ating pong programa. Okay, General, at saka keep up the good work. I've been monitoring kanina pa. Alam mo, meron tayong bagong RNJ, bagong management ng Radyo Liwan. Kaya nakita ko naman na okay naman ang iyong pagplastar, no, sa mga issues mo. And then I hope and pray na mamaya darating din si Eric Dugaduga. And then mag-monitor pa rin ako, continue monitoring. Okay, maraming salamat Judge Balu, at the same time ang aming SM sa ating himpilan ng Radyo Liwan Tacorong. Yes, kasamang June, and siyempre nagpapasalamat din ako sa mga nagsusuporta sa RNJ. Sana keep on continuing, keep supporting our Radyo Liwan, kasi iba naman ang templada, ibang Ricardos, no? Ang ating ipapadama sa kanila. And then I hope and pray na mag-soar high tayo, kasama Ginard, at sa lahat ng mga staff, no, and crew ng Radyo Liwan. Okay, marami pong salamat at sa inyo pong pagkakataon at oras, Judge Balu. Good morning. At narinig po ninyo ating PNP personnel sa siyudad ng Tacorong. Okay, at tututukan natin ito ng pansin hanggang mabigyan ng solusyon at kwan itong ating idinulog na reklamo. Kasi sa akin kasi, mga kababayan, sa kwan ko lang hindi kasi pwedeng i-release. Question ko ang ating PNP personnel sa siyudad ng Tacorong kay Sir Maganto. Pero mayroon din siyang explanation at tinitignan ko ngayon. Sabi ko, Sir, dapat ito kahit na sabihin natin ay hanggang hindi dapat naayos itong problemang ito. Sabi ko, dapat hindi muna inirelease yung isang unit ng isang motorsiklo kung ganyan ang sistema at kalakaran ng ating batas. So sabi niya, Sir, baka gumamit kasi ito ng undertaking. Baka, kung sabi ko, actually, Sir, sabi ko, may mga karanasan tayo patungkol sa paggamit ng undertaking. Sabi ko, actually, naisip ko na yan. Sabi ko sa kanya, pero tinitignan ko muna. At ito nga, nakuha ko yung kanilang memorandum of agreement na nakalagay doon. Pero maliwanag po, sinabi ni Judge Balu na kung pwede ay wala ng karapatan, total mayroong agreement at walang karapatan ang kustodiya ng ating PNP personnel para i-impound pa ito, mga kababayan. So mamaya ay magigipag-ugnayan din tayo sa ating kababayan na humingi ng tulong itong isyung ito, mga kababayan, na mabigyan natin ng katugunan, pansin, itong nasabing reklamo ng ating kababayan. Oras po natin sa buong Pilipinas, alas 8:26 na po ng umaga. Tayo po ay pansamantalang magpapaalam na, mga kababayan, dahil susunod po ang inyo pong inaabangan, ang programang Punto por Punto. Yan po, mga kababayan, kaya tayo po ay pansamantalang magpapaalam. At inyong napakinggan ang programang Tinig ng Bayan. Mga isyung lokal ngayong umaga. Hanggang sa muli, bukas muli po ninyong tutukan ang programang Tinig ng Bayan sa oras ng alas 7 at alas 8 ng umaga. Marami pong salamat sa inyo pong pakikinig sa programang